Pinag-iingat po ng former hitman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong si Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-iingat nga ito laban sa mga taong traidor at halimaw. Yan po yung babala na iniwan ni former hitman and former police Arturo Las Cañas. So unang question dito, paano niya nasabing halimaw at traidor itong si former President Rodrigo Roa Duterte? Unang-una dito is yung, madugong drug war. Kaya niya nasabing halimaw dahil humigit kumulang 30,000 people were killed during the bloody drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kitang-kita niya sa mata niya mismo, kahit nga din itong si Edgar Matubato, 'di ba? Sinabi niya na meron hong 8 pinatay itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakita niya sa kanyang mga mata. And itong si Arturo Las Cañas, dating trabahante din ni former President Rodrigo Roa Duterte nung mayor siya, kaya alam niya yung kilos at mga pamamalakad nito nung kanyang, during his era. So ngayon, malinaw na sinasabi kasi napagdaanan na nila yung mga panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, pinag-iingat ho nila ang ating presidente. Ito yung video ni Arturo Las Cañas. Pakita ko sa inyo para meron tayong reference. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacanang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po. Tama. At wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte. Tama. At yan, allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon po at hinahaman po sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Tama. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Tinawag pang gonggong ni former hitman and former police Arturo Las Cañas itong mga Duterte. Now anyway, ganito guys. Literal naman talagang dapat mag-ingat. Sa totoo lang, ang ating presidente. Dahil unang-una, yung naunang plano, sa aking nakikita lamang, di ba pumutok yung issue sa impeachment na nilalakad ni GMA para dito sa ating presidente. So, naalala niyo yun? So, doon pa lang dapat ang ating Pangulo maging maingat na. Pangalawa, withdrawal of support. Diba na hindi din naging matagumpay? Civil disobedience at yung panghuli is yung kodeta. Diba na pinapamalakad nila gamit ang persahang lakas ng retired armed forces of the Philippines. So talagang dapat mag-ingat itong ating presidente kasi we do not know kung kailan sila aatake. Hindi ko sinasabi mga Duterte nga aatake sa ating Pangulo, pero yung mga kalaban, we do not know kung kailan sila aatake. Kasi guys, unang-una dito, nag-aantay lang yan sila ng perfect and right timing para ho atakihin ng ating presidente kung saan hinang-hina ang ating Pangulo. So, the advice ko lang sa ating presidente, kahit mahina na, kahit ubos na yung lakas mo, wag mong ipapakitang nanghihina ka na. Dahil dyan kanila, may possibility na kapag ikaw ay nanghihina, ikaw ay pinapabagsak nila or naapektuhan ka sa bawat issue ng ating bayan, doon kanila aatakihin. So wag na wag mong ipapakitang nanghihina ka na dahil habang nanghihina ka, sila ay nagpapalakas ng kanilang kapuwersahan. Ganyan din po yung naging babala ni former Senator Antonio Trillanes. Kung maalala nyo guys, laban sa mga Duterte, ito yung sabi niya, nasa peligro
ang Marcos administration. Trillanes warns versus Sara Duterte. Talagang malaking threat ho itong mga Duterte na to sa ating administrasyon. Actually nga guys, ako ay nagtataka lang talaga ng lubos. 'Di ba? Itong si Vice President Sara Duterte, kung gusto niya din pala na pumunta sa mataas na posisyon, abay bakit hindi siya tumakbo bilang presidente noon na alam niya naman ata sa sarili niya. Hindi ko lang alam kung mananalo to. Pero 'di ba, bakit hindi niya ginawa? Tapos ngayon, na presidente na si President Bongbong Marcos, ang dami nilang hanash, 'di ba? Itong kanyang ama. Kasi guys, ang hirap din naman kasi sa part ng mga, naglalakas-lakasan na kala nila walang makakatalo sa kanila, na itong ating Marcos administration ay napakamautak. 'Di ba? Tinawag nilang weak leader, tinawag nilang kung ano-ano pa. 'Di ba? Pinakamalala kasi dito guys is yung weak leader. Maliban sa inakusahan nilang drug addict, inakusahan nilang bangag, 'di ba? Maliban sa accusation na to, yun yung masakit dito is yung tinawag nilang weak leader. Pero ito nga yung nakakatawa no guys, no. Tinawag nilang weak leader si President Bongbong Marcos. Pero si President Bongbong Marcos hindi nila mapabagsak. So yung nakakatawa dito, may pabanggit-banggit pa silang weak leader pero hindi naman nila kayang pabagsakin ang isang administrasyon. So ang nagmumukhang tanga dito, sila. Nagigets nyo ba guys yung punto ko? Weak leader pala ha. Pero hirap na hirap silang pabagsakin itong administrasyon na to. So dahil nga nahirapan na sila kasi ang dami na nilang plano guys withdrawal of support, impeachment, civil disobedience, kodita, dahil hindi nga umipik, talagang sino ba naman ang hindi sasabog? 'Di ba? Kaya ito si Digong sumabog na, itong kanyang anak sumabog na din dahil hirap na hirap silang mapabagsak itong Marcos administration. Kasi nga itong si Pangulong PBBM kahit kahit kaaway or something else na tinuturing siyang kakaiba, still friendly pa din itong si Pangulong Bongbong Marcos. Natatandaan nyo ba guys yung mga sinabi ni President BBM noon? Parinig ko sa inyo guys Pakita ko sa inyo. Ito yung sinabi ni President Bongbong Marcos. Bakit naman sila natatakot sa atin? Ang bait-bait ko. Wala akong kaaway. Nakita niyo naman, kung mura-murahin ako ng kung sino-sino yan, kung atakihin ako ng kung sino-sino dyan, tayo ba'y sumasabay sa kanila? Tayo ba'y napipikon sa kanila? Hindi! Hindi natin gawain yun dahil tapat ang ating paniniwala na tama ang ating ginagawa. Tama ang ating ginagawa para sa pagtulong sa taong bayan. If you are making your enemies angry, you're doing a good job. Diba? Nagets nyo guys? Kahit, naalala ko lang yan guys, nung 2016, nung tumatakbo bilang Vice President, itong si President now, Bongbong Marcos, na kahit, diba, inaatake siya, kahit anong masamang tinapay ang binabato sa kanya, hindi siya lumalaban. Diba? Kahit nga itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung binatawang salita ni President Bongbong Marcos na gumagamit siya ng fentanyl, galing din mismo sa bunganga ni Duterte yun. Unlike dito kay former President Duterte na yung kanyang bintang ay pawang mga gawa-gawa lamang. See? Kaya one of the reason talaga kung bakit up to this moment, ini-idolize ko pa din, ina-idolize at hinahangaan ko ang administrasyon na to dahil hindi sila ganun kagarapal. Hindi sila ganun kasama. Hindi na tayo, kasi guys, yung kay Duterte, hindi na bago kapag siniraan niya yung isang tao. Kasi alam ko na, kapag siniraan niya yan, I think kaaway niya yan. Tinuturing niya na itong kaaway. So, that is the reason why. So, I think President Bongbong Marcos, dapat maging mapagmatsyag, 'di ba, sa paligid mo. And maging maingat palagi. Kasi hindi natin alam na baka malay mo yung mga nakakasama mo ay binabalakan ka na pala ng masama. So, yun lang. Wala namang masama kung makinig ka dito sa payo ni Arturo Las Cañas at ni Antonio Trillanes. There's nothing wrong with that. Kasi hindi ka naman nila inuudyok sa masama, kundi pinag-iingat ka lamang nila sa mga possible reason. Kasi hindi na katiwa-tiwala yung ahensyang ginagalawan mo ngayon. Lalo pat nandiyan
isa sa mataas na posisyon, yung nagiging jahas, 'di ba? Ahas sa administrasyon mo. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.